Good evening everyone. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to have this kind of service. I believe that God is working together for our own good. At may ginagamit ang Panginoon na sitwasyon at circumstances para may palaganap yung salita niya. And ako, nagpapasalamat ako sa family ito dahil from the start that I came here na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang pamilyang ito ay sobrang blessing sa buhay namin. Kasi they have been very hospitable para sa amin, no? Dito, family ni Sister Lisel, ni Brother Eric, at yung lahat nga na family na Montablan, Damian family, very hospitable para sa amin. Kaya ngayong gabi, mag-tell tayo ng service dito sa buhay ni Tatay Lito. This is not for him, but for all of us na natira dito sa mundo. Because we believe na si Tatay Lito ay nasa langit na ngayon. I remember, I talked to him, I shared him the gospel, I shared him Jesus, and he accepted Jesus in his heart as his personal Savior. Nagpapasalamat siya, paagi sa kanyang luha. Luluha siya, very sincere siya sa pagtanggap sa Panginoon. At ngayong gabi, pakinggan natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi namin ng salita ng Panginoon dito mamaya. And before that, we're going to sing a song entitled, You Are Always Good. Hello. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You held my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, but my heart believes. You are always
sing, and my heart believe. You are always only good. You are always only Amen. Another song. Ma'am Venus, the sister, my sister-in-law, and the sister of my wife, no, will sing "Rejoice in the Lord."
Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Dahil even when we are in sorrow, we shall come forth as gold because alam natin na we have a living hope. May buhay tayo na kung sa Ilonggo pa, because I am an Ilonggo, medyo nahihirapan ako mag-Tagalog, no? Pagpasensyaan nyo na ako. Ay, buhi na paglaot or buhay na pag-asa. Okay? May inaasahan tayo because we have a living hope. Alright? So thank you so much for this opportunity na makabahagi ng salita sa inyo. At alam ko na ito ay ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng tao. Na lahat ng tao na nakakarinig ng salita ng Panginoon ngayon ay makatanggap kay Jesus. Okay, I'll open my Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 53 to 57. We are going to learn about the winning death. Ang kamatayan na panalo. Kahit nakatanggap tayo ng kamatayan or merong namatay sa ating family, yan ay katagumpayan. Kung ikaw ay naka Kristo, if you are in Christ, death is winning. Death is victory para sa'yo. Sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 15, verses 53 to 57, the Bible says, "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa salita nyo na aming mapapakinggan ngayong gabi. Lord, bless the hearts of the listener this evening, Lord. I pray that you give them understanding so that they may be able to come unto the knowledge of salvation. In Jesus' name, amen. So what is death? Pag sinabing death, death is a separation. Separasyon. And there are two kinds of death. We have physical death and then spiritual death. Pag sinabi nating physical death, that is a separation of soul from the body. Separation of soul from the body. Ibig sabihin na yung kaluluwa ng tao, mas-separate siya sa kanyang katawan. That's why, meron tayong katawan dito na wala ng kaluluwa. Because, nag-separate na ang kaluluwa ni Tatay Lito. Okay? That's why sabi ng Bible, the earth shall return to the dust as it was. Kung saan tayo nanggaling. Ang katawan na to, nanggaling ito sa alikabok at doon din siya babalik pagkatapos ng kamatayan. And another thing is spiritual death. What is spiritual death? Spiritual death is a separation of soul from God. Ito yung nakakatakot. Na makatanggap ka ng kamatayan sa spiritual. Dahil you will be separated from God. Your soul will be separated from God. Ibig sabihin, kung ang Diyos na sa langit, saan ka? Sa impyerno. Yun yung nakakatakot sa tao. Kaya yan yung dapat natin pagandaan. Yung kamatayan sa spiritual. Na hindi natin matanggap yun, hindi natin maranasan yun. That's why, the title of the message this evening is Winning Death. Panalo sa kamatayan. Paano mo maipanalo ang kamatayan? Sabi ng Bible na binasa natin kanina, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
Sabi ng Bible in Psalm 116, verse number 15. Psalm 116, verse number 15. Precious in the sights of the Lord is the death of His saint. Precious. Maganda. Wonderful. Maganda sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng mga santos or ligtas. Pag sinabing santos, it means you are saved. Okay? You are saved. Santos or ligtas. No? Kung sa Ilonggo, santos. No? Saint. Sino bang totoong saints? Ang totoong saints, yan yung mga taong ligtas. Eh, kung ikaw ay ligtas na, tatawagin ka ng Panginoon or tatawagin ka ng Diyos na santos. You are saved. Saved, kumbaga. Ibig sabihin nun, you are saved. So when you die, when you have accept or when you experience death sa buhay mo or sa buhay sa tao, generally, panalo yun. Okay? Panalo yun. Precious yun sa mata ng Panginoon. Kaya ang kamatayan, hindi yan, tawag dito, talo. Hindi yan talo ang kamatayan. Kundi panalo. Okay? You will have earth's loss, but heaven's gain. Malos mo yung lupa o yung earth na to, pero matanggap mo naman yung langit. Number one, you will have winning death if number one, you have a personal relationship with Jesus. Kailangan mo talaga may personal na relationship kay Jesus. Kagaya ng pagkakaroon natin ng personal na cellphone, di ba? Meron tayong personal phone. So, ibig sabihin, sa'yo talaga yon. Ikaw ang nagmamayari niyan, ikaw ang bumili niyan, ikaw ang gumagamit niyan. Ang tanong, ngayong gabi, how about personal relationship with Jesus? Do you have a personal relationship with Jesus that you can call your own? Yes, I have personal relationship with Jesus. Kilala ko siya, kilala niya ako, I give time to Him, at alam ko kung ano yung ginawa niya. Kailangan natin magkaroon ng ganun. Kailangan natin na matanggap ang relasyon with Jesus Christ. Okay? Sabi nga, the most important relationship you can have is your personal relationship with Jesus. Ang pinaka-importante na relasyon na matanggap mo or na magkaroon ka ay yung personal na relasyon mo kay Jesus. Pag sinabing Jesus, it means Savior. Tagapagligtas si Jesus. So, ibig sabihin, when you have a personal relationship with Jesus, you have a Savior. Meron kang tagapagligtas. Bakit ba kailangan ng tagapagligtas ang tao? Kasi tayong mga tao, we are sinners. Makasalanan tayo at kailangan nating magbayad ng ating kasalanan sa apoy, sa impyerno. Doon natin babayaran. Pero, salamat sa Panginoon because of His great love wherewith He loved us. And He commended His love toward us. And that while we were yet sinners, Christ died for us. May Kristo Jesus na namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. May Kristo Jesus na alay ng kanyang buhay para tayo ay maligtas. Yan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan talaga natin ng personal na relasyon kay Kristo Jesus. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo bilang iyong personal na tagapagligtas. Na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang iyong mga kasalanan. Sabi nga ni Henry C. Jr., the poorest person in the world is not the one without wealth, but the one without Christ. Ang mahirap, ang pinakamahirap na tao, hindi yung taong walang kayamanan,
kundi yung taong walang Kristo sa puso. Walang Jesus sa puso. So hindi naman tayo papayag na maging mahirap tayo. Di ba? Kailangan natin tanggapin si Jesus sa puso natin. Okay? Kasi, look at from the word Christian, when you look up the word Christian, C-H-R-I-S-T-I-A-N. Okay? Ang root word dyan ay Christ, di ba? From the word Christian, and then I-A-N is the suffix. If you remove the word Christ, anong matira? I-A-N, di ba? Look at the word Christian. Imagine nyo na lang sa isip nyo. Christian. C-H-R-I-S-T-I-N. So you need to remove Christ from the word Christian. Remove mo yun. Kunin mo. Anong matira? I-A-N. Anong ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing. So we are nothing. I am nothing without Christ sa buhay natin. Okay? Kasi tayo ay mapupunta ng impyerno at itapon ng Panginoon sa lake of fire. Yan talaga ang truth eh. Hindi natin maiwasan yan. Kaya, I need to tell you this para ikaw ay makatanggap kay Kristo Jesus at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Kailangan mo ng personal na relasyon sa Panginoon in order for you to win death. Para ikaw ay manalo sa kamatayan. Para maipanalo mo ang kamatayan, kailangan mo ng personal na relasyon sa Panginoon. Kaya tanggapin mo siya sa iyong puso. Okay? Sabi ng Bible, in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, babasahin ko dito ang gospel. Pag sinabing gospel, ano yun? Pag sinabing gospel, ito yung magandang balita. Ano ang gusto nyo marinig? Magandang balita or masamang balita? Hindi magandang balita. Bad news. Di ba? Gusto nating marinig yung good news? Sa Bible, merong good news. Ano yun? May good news sa Bible. And that is called gospel. Okay? Gospel. Can everybody say gospel? Amen. Gospel. What is gospel? Pag sinabing gospel, it means good news. Okay? Pag sinabing gospel, it means good news. So what is gospel? Good news. Very good. Okay? Sabi ng Bible, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. O take note, the gospel. Okay? The gospel. Ang good news. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Dinideklara, sinasabi ko sa inyo, ang magandang balita, ang good news na ito. Okay? O ano yun? Parang nakikimarites ka, ano yun? Good news. Good news yun, hindi yun bad news. Okay? Joke lang yan. Okay? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Anong gospel? Okay, gusto nyo ba malaman ang gospel? Gusto nyo malaman yung good news? Ano yun? So pumasok na yung 13th month pay mo. Di ba good news yun? Pumasok na yung sahod sa mga nagtatrabaho. May regalo si Ninong sa'yo. Bibigyan ka niya ng bagong sapatos. Okay? Ano pa? Nakatanggap ako ng GCash. 500 pesos. Di ba good news yun? Di ba? Good news yun. Pero, what is the content of the gospel that we are talking right now? Ano yun? Ang good news na yun, ito, sabi ng Bible, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which ye are saved. Sa gospel na ito, kayo ay naligtas. Sabi ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers na mga nakakilala na kay Jesus Christ. Sabi niya, ang gospel na to, dito kayo naligtas. Dito kayo, ito yung tinanggap nyo at tinatayuan nyo. Ito talaga yung tinatayuan nyo. Ito talaga yung tinanggap nyo. At dito kayo naligtas. If you keep in memory what I preach unto you,
unless ye have believed in vain. Verse number 3, sabi ng Bible, for I delivered unto you, first of all, that which I also received. Imagine, Apostle Paul declared na siya tumanggap din ng gospel na to. And you know what? Apostle Paul is the apostle of the Gentile. Siya yung pattern ng Gentile. Siya, pag sinabing Gentile, outside the Jews, o outside Israel. And tayo yun. Kasi hindi tayo Israelite di ba? Hindi tayo taga-Israel. Okay? So, para sa atin ito, ang sinasabi sa Bible. Which I also received, how that Christ died for our sins. Itong kamatayan ni Kristo, tinanggap din pala ni Apostle Paul. Tinanggap niya, sabi niya, first of all, that which I also received. Una sa lahat, aking tinanggap. Of course, you cannot give if you don't have, di ba? You cannot give something if you don't have. Okay, sige, bigyan kita ng pera, pero wala akong pera. Paano ko makapagbigay ng pera kung ako mismo wala akong pera, di ba? Ganun yun. So sabi ni Apostle Paul, natanggap ko ang gospel na to, that's why I give it to you. I share it to you. Okay? And personally, ako din natanggap ko yung gospel na to. Tinanggap ko ito ang nagbago ng buhay ko. Ito nagbigay ng meaning, layunin sa buhay ko ang gospel na to. Kaya, ngayong gabi, gusto ko rin i-share sa inyo, which I deliver unto you, and first of all, which I also receive, na aking natanggap. How? Ano ang good news? Ano na? Sige, sabihin mo na. Ito yon. How that Christ died for our sins. That is very simple. Kung paano si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, and that He was buried. Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sige, ito na ang gospel. Ito na yung good news. May Diyos, may tagapagligtas na namatay para sa kasalanan mo. Siya ay inilibing at muling nabuhay at may regalo siya sa iyo. Yun ay buhay na walang hanggan. Yun ang gospel na pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Ano nga yung gospel? Good news. Very good. Anong gospel? Good news. When you say gospel, good news. So, ang tanong ngayon, ano ang laman ng good news na yun? Ano ang good news? Na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang ating mga kasalanan at may magandang plano ang Panginoon sa atin. May regalo ang Panginoon sa atin, yun ang buhay na walang hanggan. That's why, sabi ko kanina, ang first point natin, you should have a personal relationship with Jesus. Kailangan mo ng personal na relasyon sa Panginoon para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan at maipanalo mo ang kamatayan. Maipanalo mo ang kamatayan. Gusto mo ba magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? Do you want to have a personal relationship with Jesus? Gusto mo ba? Kasi required to eh. Required to eh sa number 2 point natin. Gusto mo ba magkaroon ng personal relationship with Jesus? Say amen. 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 Thank you. So number 2 point, in order for you to have a winning death, you should have the promises of God. Promisa ng Panginoon. Pangako ng Panginoon. The promise of God, number 1, eternal life. Number 2, eternal joy. And number 3, eternal home. Ano nga yun? Yung tatlo nga yun? Number 1, eternal life. Number 2, eternal joy. And number 3, eternal home. Okay, again. What are the promises of God? Number 1, eternal life. Number 2, eternal joy. And number 3, Eternal hope. very good. Wow, may natutunan ka na. Pwede ka nang umuwi. Joke lang. No?
So, di ba? Very simple. Very simple ang gospel. Very simple ang salita ng Panginoon. Very clear. Di ba? Na merong eternal life, eternal joy, at eternal home na ibibigay ang Panginoon sa atin. And that is a promise. Sabi ng Bible, what He had promised, He was able to perform. Kung ano ang pinangako ng Panginoon, ginagawa niya. Di ba? Sa atin, iba eh. Promises made to be broken minsan, di ba? Pero sa Panginoon, wala sa bokabularyo ng Panginoon yan. Okay? What He had promised, He was able to perform. Sabi ng Bible, Titus 1:2, Titus 1:2. Sabi ng Bible dito. Okay. Papasahin natin. Titus 1:2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Imagine, hindi pa nagawa ang mundo, there is already a promise. May pangako na ang Panginoon na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Babasahin ko ulit. Ang ganda ng verse na to. In hope of eternal life, that God, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Again, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Wow. Isang sarap. Di ba? Hindi pa nagawa ang mundo. Hindi pa create ng Panginoon ang mundo. Meron ng pangako ang Panginoon sa atin na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. That's why, ang number 1 point natin kanina, you need to have a personal relationship with Jesus in order for you to have the promises of God, which is eternal life. Prerequisite yun, ang personal relationship with Jesus. Prerequisite. Ibig sabihin, required. You cannot jump to other subject unless na-fail ka sa first subject na to. Kasi prerequisite. Di ba ganun, mga estudyante? Ganun din yun sa Panginoon. In order for you to have eternal life, prerequisite ang personal relationship. Required talaga yun. Kailangan mo magkaroon ng ganun. Kasi hindi ka makakapunta sa langit. Hindi ka makakapunta sa promesa ng Panginoon if you don't have the personal relationship with Jesus. Diba? At promise yun ng Panginoon. Hindi yun babawiin ng Panginoon. Which God that cannot lie. Number 2, ano ang number 2? Eternal life. Number 2, eternal joy. So this is the promise of God na bibigyan niya tayo ng walang hanggang joy, walang hanggang kaligayahan. Walang hanggang kaligayahan. Okay? Dito, pumapatak yung luha natin dahil sa problema. Pero sa langit, God shall wipe away all tears from your eyes. Sabi ng Bible. Papahiran ang Panginoon mismo ang papahid ng mga luha mo. And you will have eternal joy. Walang hanggang kaligayahan. Hindi ka na makakaranas ng sadness or sorrow. Revelation 21:4. Revelation 21:4. Sabi ng Bible, in the book of Revelation, the last book of the Bible is the book of Revelation. Revelation 21:4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. No more death. Walang kamatayan sa langit. No more death. Neither sorrow. Wala nang sakit, wala nang kasakit. Nor crying, wala nang pag-iyak. Neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Wala nang luha, wala nang iyak, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Kasi papalitan niya ng Panginoon
ng walang hanggang kaligayahan. Ano nga? Ano ang prerequisite ng eternal joy? Personal relationship. Prerequisite. Eternal joy. If you want to have eternal joy and eternal life, go back to the first point. You need to have a personal relationship with Jesus. And what's the last? Eternal home. John 14, 1-3. Let's read the Bible. The book of John, chapter 14. John 14. Sabi ng Bible, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Take note, number 2. Verse number 2. In my Father's house. Now take note in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Okay, take note. In my Father's house are many mansions. Saan mas malaki? Mansion or bahay? House are many mansions. Sabi ng Bible, sa bahay ng aking ama may maraming mansion. Saan mas malaki? Mansion or bahay? Bakit? Bakit? Bakit mas malaki yung bahay kaysa sa mansion? Sabi ng Bible, verse number 2, basahin natin again. In my Father's house are many mansions. Sa loob ng bahay ng aking ama or ng aking tatay, may mga maraming mansyon. Kung hindi man ito totoo, sana hindi ko na sinabi sa'yo. Sabi ni John. Di ba? At kung hindi ito totoo, sana sinabi ko rin sa'yo na hindi ito totoo. Pero ito ay totoo. Sabi ng Bible, I go to prepare a place for you. You will have a place in heaven. You will have a home in heaven. And that is mansion. That is mansion. Sabi ng Bible, that is promise. Pangako yun ng Panginoon that you will have mansion in heaven. You will have mansion in the house of God. Sa bahay ng Diyos. Magkakaroon ka ng mansion. Grabe, no? Parang mahirap paniwalaan, no? Pero pangako yun ng Panginoon. That is a promise. That is a promise na hindi babaliin ng Panginoon. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there ye may be also. Yan yung pangako ng Panginoon, at kung saan siya, doon tayo. Kasi, you become the body of Christ, magiging katawan ka ni Kristo, kung ikaw ay makatanggap sa Kanya. Okay? So, this is God's promises. Eternal life, eternal joy, and eternal home. Last verse, Romans chapter 4, verse number 21. Romans 4:21. Romans 4:21. Sabi ng Bible sa the book of Romans chapter 4 verse number 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. Again, babasahin ko. And being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. Because ang Diyos hindi nagsisinungaling. God is true. Let God be true. Sabi ng Bible. He is not a liar. God is not a liar. Kung anong pinangako niya, yun yung totoo pa rin ng Panginoon. Okay? Do you want to have a winning God? Gusto mo rin ba magkaroon ng panalong kamatayan? Gusto mo rin ba? Ano nga number 1? You need to have a personal relationship with Jesus. Kailangan mong kilalanin si Jesus. Kailangan mong kilalanin si Jesus. Don't wait for tomorrow. Because tomorrow may not come. Huwag mo nang hintayin yung bukas. Baka hindi yan darating. Because life is short, sabi ng Bible. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life?
It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yan ang buhay. Parang usok. Okay? Nagsasaing ba kayo? Of course, no? Kapag saing ka, pag kumulo na yung tubig or yung sinaing, iba bubuksan natin. Tapos may lalabas na usbong. Di ba may lalabas na usbong? That is like our life. Kagaya niya ang buhay natin. Kagaya niya yung buhay natin. Maikli lang. Super short. Very short ang buhay ng tao. Kaya, don't wait for tomorrow. You need to have a personal relationship with Jesus. Accept Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Gusto mo bang tumanggap kay Jesus? Samahan mo ako sa panalangin ngayon. Okay? Manalangin tayo. Ang panalangin ko na to ay hindi akin, sa iyo ito. Okay? Kausapin mo ang Panginoon at tanggapin mo siya sa iyong puso. Bilang iyong tagapagligtas na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang iyong mga kasalanan. Let us pray. Can you please follow this prayer? Please follow this prayer. Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na binigay niyo po sa akin. Patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Na ikaw po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang lahat ko na kasalanan. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa libreng kaligtasan na binigay niyo sa akin. In Jesus' name. Amen. Okay? Congratulations. Salamat sa Panginoon. And you know what? This is the purpose of the death of Tatay Lito na ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan ngayong gabi. Gusto ko lang malaman, sino dito tumanggap kay Jesus? Please raise your hand, please. Huwag kang mahiya. Sino dito? Okay. Wow, amen. Maraming salamat, no? Ang mga batang ito ay tinuturuan namin, no, sa simbahan. Dinadala namin ito sa simbahan para turuan sila ng Bible at mga magagandang bagay para sila lumaki na may takot sa Panginoon, no? At maging mabuting tao sila, no? At magamit sila ng Panginoon. Kaya we are so thankful, no, dahil dinadala sila doon sa simbahan para mapagturuan sila. And salamat din, no, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, congratulations dahil ikaw ay ligtas na at ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan ngayong gabi. December 7, 2025, ngayong gabi. No? At gusto ko kayong anyayahan na bumisita sa aming simbahan doon sa may Villa Verde. No? Si Kat and my wife will give out the gospel tract for you para gaidan kayo, no, sa inyong spiritual na buhay. Alright? Alright? Manalangin po tayo. I will pray for you and for this family at sa mga susunod pa na araw.
Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening na binigay nyo. Maraming salamat, Panginoon, sa salita nyo na nabahagi, Panginoon, ngayong gabi. Salamat sa Damien family, Panginoon, na ginamit nyo para ma-spread yung salita nyo. Lord, I pray, Lord, this season sa buhay nila, alam ko, Panginoon, mahirap, pero pinapanalangin ko, Panginoon, that you will give comfort in their hearts, Panginoon. At pinapanalangin ko that you will provide all their needs, Lord, na itong mga nagdaan na mga problema, Lord, at mga testing at trial sa kanila ay lilipas din, Panginoon. Lord, I pray also for all the people who accepted you, na sila ay mag-grow at makilala ka pa nila sa buhay nila at isik ka nila, Panginoon, through the local church, Panginoon. Lord, I pray that you continue to bless this family Damien, family Muntablan, family Centeno, at all of the family, Panginoon, na nandito sa kanilang compound. Lord, I pray na pagpalain niyo po yung buhay nila. At ikaw po, Panginoon, ang sumama sa kanila at mag-lead sa kung ano yung gusto mo para sa kanila, Panginoon. Lord, bless the funeral services ni Tatay Lito hanggang sa kanyang interment, Panginoon. Sana marami pang kaluluwa ang maligtas at makatanggap, Lord, sa inyo. Lord, we believe that all things work together for our good, and we give thanks to you because this is your will in Christ Jesus concerning us. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Good evening, everyone po. Maraming salamat po. God bless you. Ate Diana, ano po yung end? Ano po? Ano po yung end yung live?